Hi bata, kumusta? Yun din ang dahilan bakit nag-request ang paaralan ng matinong traffic enforcer. Ayan na naman yung FX na itim! Hi po, Miss Anne. Kumusta rin po sa lahat ng mga listeners ng Kwentong Takip Sinim. Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Saan man tayong dako ng mundo nakikinig. Ako nga po pala si Mario, ng Caloocan. Medyo matanda na po. Pero malakas-lakas pa naman. Itong ibabahagi ko ay tungkol sa iilang mga nakakatakot kong karanasan sa dati kong trabaho. Dati po akong traffic enforcer mula noong 2011 hanggang 2017. Nasa mahigit 30 anyos pa lang ako nito. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi po ako kasama doon sa mga nangungutong sa daan. Maayos ko pong ginagampanan ang trabaho ko. Yun nga lang, sadyang walang pinipiling tamaan ang kababalaghan. Sisimulan ko po ang kwento sa pinakaunang lugar kung saan ako na destino. Sa harap ng isang public elementary school dito lang sa Metro Manila. Ang aga mo yata. Alauna pa lang eh. 2:00 pa naman ang duty mo. Siyempre, Mang Teryo, unang araw eh. Mahirap nang malay kagad. O siya, upo ka muna dyan sa waiting shed. Mamaya ka na magsimula pagka 2:00. Kapag paalis na ako, medyo busy pa naman mamayang 3:00 at 4:00 kasi uwian ng mga bata. Sige po, Manong. Basta, ang gagawin mo lang, bantayan mo yung mga sasakyan. Tapos, tulungan mo yung mga batang patawid. Marami pa namang balasubas na mga tsuper sa kalsada. Madaling pakinggan, pero nakakaubos ng lakas ang trabaho bilang traffic enforcer, Miss Anne. Palaging exposed sa matinding init at ulan. Tapos bawal pa akong malingat, lalo't mga bata ang kailangan kong bantayan. Lumipas ang 2 araw mula nung una kong duty. Biyernes po noon. May napansin akong isang batang babaeng nakaupo sa may waiting shed. Tansya ko, nasa grade 1 o grade 2 yata iyon. Naka-uniforme na katulad doon sa elementary school kung saan ako nakadestino. Hinayaan ko lang. Kasi tahimik lamang naman siyang nakaupo. Hindi nga lang ako nakatiis at kinausap ko rin ito makalipas ang ilang minuto. Hi bata, okay ka lang dyan? Bata, 2:20 PM pa lang ah. Mamaya pa uwian nyo, di ba? Anong ginagawa mo rito? Bata? Ayaw po talagang sumagot ng bata kapag kinakausap, Miss Anne.
nakatulala lang siya. Tapos ay nakatingin sa kalsada. Kinakabahan nga po ako kasi baka biglang tumakbo at masagasaan. Sumapit ang uwian, dumagsa ang mga estudyante pati ang kani-kanilang mga sundo. Itunoon ko ang pansin sa trabaho ko. Tapos pasado 5:00 na nang maalala ko ang bata sa waiting shed. Tiningnan ko at napansing wala na siya roon. Nasa isip ko baka umalis na nang hindi ko napapansin. Gayunpaman, kinausap ko pa rin si Mang Teryo ng sumunod na araw. Manong? Oh, mukhang problemado ka yata, Mario. Kahapon po kasi, may kakaibang bata rito sa may waiting shed. Ha? Paano kakaiba? Basta batang babae po. Siguro nasa grade 1 o grade 2. Tulala siyang nakaupo dyan sa waiting shed tapos nakatitig sa kalsada. Hindi naman sumasagot kapag kinakausap ko. Anong? Ha? Yung bata ba? Baka si Cheche siguro. Biyernes ka pala kahapon, ano? Cheche? Sino pong Cheche? Basta Mario. Kapag Biyernes, palagi siyang nandyan sa waiting shed. Bayaan mo na lang. Hindi naman yun makulit. Kapag nakita mo naman tumakbo, huwag mo na lang ding susundan. Maliwanag ba? Bakit naman ho? Basta, tandaan mo na lang ang mga sinabi ko. Ayos? Oo siya, sige na. Aalis na ako. Ingat ka rito, ha? Sige ho, Manong. Ingat din po kayo sa pag-uwi, ha? Miss Anne, sobra akong nagtaka noon sa mga sinabi ni Mang Teryo tungkol sa batang babae. Bakit kakong mukhang kilala niya ito? Pero pinapahiwatig niyang pabayaan ko lang. Isa pa, ramdam kong iniiwasan niya ang usapan tungkol sa bata. Dali-daling nga po siyang umalis eh. Hindi ko na lang po ulit kinausap si Mang Teryo tungkol kay Cheche. Subalit, gaya nga ng sinabi niya noon, muli ko ngang nakita ang bata ng sumunod na Biyernes. Hi bata, kumusta? Mag-isa ka ulit ngayon Okay ka lang ba? Baka nagugutom mo, nauuwaw ka ha. Magsabi ka lang kay Tito Mario, bibili tayo ng fishball o... Bata. Cheche ba yung pangalan mo? Hindi pa rin po talaga sumasagot si Cheche, Miss Anne. Medyo nag-aalala na nga po ako kasi parang hindi pa siya kumakain. Halata ko pong nananamlay habang tulala ang bata. Ang ginawa ko, bumili ako ng fishball na nasa plastic cup. Yun lang kasi ang malapit. Hindi ko naman pwedeng iwan ang pwesto ko. Nilagay ko yon sa mismong tabi ni Cheche tapos ay nag-focus na ulit ako sa trabaho ko.
Gayunpaman, maya't maya kong nililingon yung bata kahit dumadagsa na yung mga estudyante. Hindi kasi talaga mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Mang Teryo. Kaya sobrang curious at concerned talaga ako doon sa bata. Hanggang sa sumapit ang 3:50 ng hapon. Kita kong tumayo si Cheche tapos biglang tumakbo papunta sa kalsada. Hahabulin ko sana. Ngunit labis akong nayanig sa nasaksihan. Anak ng... Paano... Bakit bigla nawala yun? Saan na napunta yun? Dumiretso lang naman yun dito. Langya. Multo. Talagang nayanig po ako nang maisip ko na baka multo yung bata. Nahirapan nga po akong mag-concentrate ulit sa trabaho ko noon. At hindi rin nakatulog ng maayos kinagabihan. Kaya kinabukasan, agad kong kinausap si Mang Teryo. Manong, Oh, anong nangyari sa'yo? Puyat ka ba? hindi po ako nakatulog ng maayos eh. Bakit naman? May problema ka kay misis mo? Hindi. Hindi po, Manong, yung bata, yung Cheche, multo po ba yun? Alam mo na? Kahapon po kasi biglang tumakbo papunta sa kalsada. Habulin ko sana kaso biglang... Naglaho. Opo. Ganon talaga yon, Mario. Ganoon din daw ang mismong nangyari nang mamatay siya. Siguro, mga 2 taon na rin ang nakakaraan. Wala pa ako rito noon. Dito po siya mismo namatay? Oo. Nakaupo lang daw yun dyan sa may waiting shed isang Biyernes. Tapos, biglang tumakbo. Kaya nasagasaan. Yun din ang dahilan bakit nag-request ang paaralan ng matinong traffic enforcer. Ibig sabihin kung sinundan ko yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag mong susundan. Muntik na rin kasi akong madisgrasya noong di ko pa alam na multo siya. Ganyan din. Bigla siyang tumakbo. Susundan ko sana. Buti napahinto ako na maglaho. Simula po noon, Miss Anne, hindi ko na lang pinapakialaman si Cheche tuwing nakikita ko. Kinakausap ko pa rin ng kaunti pero simpleng pangungumusta lang na may kasamang dasal. Medyo nagugulat pa rin ako kapag bigla siyang tumatakbo kasi minsan napagkakamalan kong ibang estudyante. Mabuti na lang at nakasanayan ko rin. Kaya tumagal ako doon ng halos 1 taon. Subalit, wala pa pala yun sa kalingkingan sa pinaka-nakakatakot na karanasan ko sa buong buhay ko. Nadestino po ako noon sa isang kalsada sa may Pasay. Trabaho ko ay ang mismong panghuhuli na talaga ng mga lumalabag sa mga batas trapiko. Panggabi ako. Kaya hindi na masyadong maraming sasakyan ang dumaraan kapag naroroon na ako. Ang totoo nga po niyan,
yung balot vendor lang ang madalas kong nakakausap noon. Musta, sir? Balut po. Uy, Noel. Diyan ka na pala. Sige, bigyan mo ako ng 2 number 18. Lagyan mo ulit ng maanghang na suka, ha? Areglado, sir. Heto po. Mainit-init pa yan. Ito, bayad ka. Ayos to. Kumusta po ang trabaho natin ngayong gabi, sir? Ganun pa rin. Wala masyadong nagdaraan. Wala masyadong pasaway. Kumusta naman benta mo ngayon? Lakas nga po eh. Daming bumili doon sa unahan. Pumunta lang ako rito kasi baka bibili kayo. Teka, sir. Ha? Mukhang walang plaka yun ah. Oo nga no. Hawakan mo muna to. Hoy! Tigil! Tigil! Mabilis kong hinarang ang nakita ni Noel, Miss Anne. Isa itong itim na FX na heavily tinted ang bintana. Wala kasi talaga itong plaka. Tapos wala pang ilaw sa likod at harap. Mabuti na lang at medyo mabagal naman ang takbo nito. Kaya nagawa kong harangan. Tumigil naman po. Sir, pakibuksan ho yung bintana nyo. May mga violation po kayo eh. Sir! Sir Mario! Bumukas po rito oh. Mahihirapan ako nito. Nakatayo lang si Noel noon sa ilalim ng poste ng ilaw nang tawagin niya ako. Ako naman po, umikot pa talaga mula doon sa driver's side kasi yung pinto sa may passenger side ang bumukas. Agad kong tinodo ang pagkakabukas ng pinto at nahintakutan nang wala akong makitang ni isang tao sa loob. Walang driver at wala ring pasahero. Wala mula sa harap hanggang sa pinakalikod. Kaya paanong tumatakbo yon sa kalsada? Doon din ay napaatras ako palapit kay Noel nang hindi sinasara ang pinto. Hayop! Anong kabalignuhan to? Hayop talaga. Sir, ano pong nangyari? Yung FX, walang driver. Wala. Ha? Paanong wala? Agad lumapit si Noel sa sasakyan at sumilip din sa loob. Kung ano ang reaksyon ko, ay ganoong-ganoon din ang kilabot na nakita ko sa mukha ng mambabalot. Napaatras ito palapit sa akin nang hindi na isasara ang pinto. Tinitigan lang namin ng FX na bukas ang pinto sa may passenger seat. Hanggang sa unti-unti itong umabante. Lumiko po ito sa may kanto. Nang matauhan ako, mabilis ko itong tinakbo. Ngunit, hindi ko na ito makita sa pinaglikuan. Saan na napunta yun? Hayop talaga. Anong klaseng bangungot ba yun?
Sir, saan na yun? Bakit nawala bigla? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam. Naku sir, mag-iingat kayo palagi rito. Baka kasi balikan kayo nun. Tapos, baka may mangyaring masama na sa inyo. Yun nga Noel eh. Pakiramdam ko nga masamang pangitain yun eh. Diyos ko naman. Mamamatay na ba ako? Miss Anne, hindi po mawala-wala ang kilabot na naramdaman ko noong gabing yon. Nakauwi na lang ako at lahat, bahagya pa rin akong nanginginig. Nagtataka nga po ang asawa ko sa akin. Napanatag lang ako nang matagal ding hindi nagpakita ulit. Yung sasakyan sa akin. Sir, balot ho? Sige, 3. Ganun pa rin. Number 18 tapos maanghang na suka. Okay po sir. Sir, medyo matamlay yata tayo ngayon ah. Masama ba pakiramdam nyo? Oo, medyo masakit yung ulo ko tsaka yun. Iniisip nyo pa rin yung itim na FX. Ito po balot nyo, sir. Oo ang hirap tanggalin sa utak. Ang iya. Tungkol nga po pala doon, sir. Oh, Sinundan ako kagabi. Noong pauwi na ako. seryoso ka? Opo. Paliko na sana ako papunta sa looban doon sa may amin. Nang may biglang humintong itim na FX sa mismong kanto. Hindi ko agad namukaan kasi inaantok na ako. Tapos, biglang bumukas yung pinto. Naalala ko yung nangyari rito kaya sinilip ko sa loob. Ano nangyari pagkatapos? Kamo sinundan ka? Opo. Mabilis akong pumadyak paliko doon sa kanto. Lumingon ako tapos nakita kong sinusundan ako. Tumigil lang noong pumasok ako sa may eskinita. Buti hindi ka sinundan ngayon. Hindi nga po sana ako magbibenta ngayon eh. Kaso ayun, kailangan para makabili ng gamot ni tatay. Basta mag-iingat ka ha. Baka sundan ka na naman eh. Kayo rin ho, sir. O ito, 150 man lang para pandagdag mo sa gamot ng tatay mo. Pasensya na, yun lang ang meron ako ngayon eh. Ay naku, wag na ho. Nakakahiya naman. Sige na, makauwi ka na na maaga. Agad nga pong pumadyak ng bisikleta si Noel palayo sa akin noon, Miss Anne. Kita ko pang hang dumaan pa siya sa isang butika sa may unahan. Ako naman, hindi maiwasang mapaisip sa mga sinabi ng binatang mambabalot. Ilang oras pa po ay natapos na rin ang duty ko noong parehong gabi. Nang dumating ang karelyebo ko, agad na rin akong sumakay ng jeep pa uwi. Subalit, nanayo ang balahibo ko nang matanaw na nakabuntot sa sinasakyan kong jeep ang itim na FX. Heavily tinted ang mga bintana at wala ring plaka. Hindi na ako mapalagay sa kinauupuan ko. Lumagpas pa nga ako sa bababaan ko kasi hindi ko na namalayan kung nasaan na ako. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kapag naabutan ako ng itim na FX. Swerte na lang at nakakita ako ng isang eskinitang alam ko kung saan ang lusot. Nagbayad, pumara, at kumaripas sa pagtakbo. Lintik, ano ba bagay mo sa akin? Bakit mo ba ako sinusundan?
Kung alam ko lang dapat hindi na kita pinaran nung simula pa lang. Nakakainis. Nakakainis talaga. Hayop. Bakit nandito yan? Miss Anne, oo nga at pinasok ko ang isang eskinitang papunta sa kabilang kalye. Subalit, nagulantang ako. Nang makita ko na naman doon ang itim na FX at bukas na ang pinto nito. Hindi na ako bumalik sa eskinita. Sa halip ay lumiko na lang ako sa may bangketa, tumakbo, hanggang sa makasakay ng pedicab papunta sa bahay. Pagpasok ko sa loob, hindi pa rin mawala ang kilabot ko. Kasi nakita kong pumarada ang itim na sasakyan sa mismong tapat ng gate namin. Bumukas din ulit ang pinto nito sa may passenger seat. Nakita pa nga ito ni Mrs. kaya't sinabi ko sa kanya ang lahat. Doon niya iminungkahing tawagan ko si Mang Teryo at baka alam nito ang tungkol sa sasakyang walang driver. Oh, Mario, kumusta? Ano't napatawag ka? Madaling araw na. Kauwi mo lang? Opo, Manong. Tsaka, tumawag ho ako kasi may itatanong lang po sana. Tungkol saan ba? Mukhang importante talaga yan ah. Manong, may alam ho ba kayo tungkol sa sasakyan tumatakbo ng walang driver? Siyempre naman. Sa totoo lang, medyo marami nga silang pagala-gala sa kalsada eh. Medyo marami? Huwag naman ho kayo manakot ng ganyan, Manong. Seryoso ako, Mario. Sa tagal ko na sa trabaho, mga 3-4 na beses na akong nakakita ng ganyan. Teka nga, may nakita ka ba? Opo, Manong. Nitong nagdaang linggo lang tapos mukhang sinusundan yata ho ako. Sinusundan? Anong sasakyan ba? Itim ho na FX. Heavily tinted yung mga bintana tapos walang plaka. Nagbukas po ng pinto sa may passenger seat. Doon ko na lang nalaman na walang tao sa loob. Sinarado mo ba? Po? Sinarado mo ba ang pinto? Hindi po eh. Sa sobrang takot ko po, napatras na lang. Tinabaan ka nga naman ng lintik. Dapat sinarado mo. Kaya ka sinusundan kasi gusto ka nitong pasakayin. Kailangan mong isarado ang pinto para sabihing hindi ka sasakay. Langiya. Ganun lang pala yun. Paano po kung hindi ko na magawa? Kailangan mong magawa ng 3 beses ang pagsasara ng pinto. At hindi na ito ulit magpapakita sa'yo. 1 beses na pagsara, kada susulpot ito. Kapag hindi mo nagawa, hahabulin ka nito hanggang sa mapasakay na nito ang kaluluwa mo. Iyon nga lang, hindi mo ganun kadaling maisasara yung pinto. Miss Anne, tinandaan ko ang sinabi ni Mang Teryo. Kinikilabutan man pero hinanda ko ang sarili ng sumunod na gabi ng trabaho ko. Yun nga lang, inabot pa ng 4 na gabi bago ulit sumulpot ang FX sa pwesto ko. Sir, ayan na naman! Ayan na naman yung FX na itim! Pasensya na po, alis na ako! Teka, hoy, Noel, dito ka lang ha. May gagawin tayo. Alam ko na kung paano patitigilin yung impacto na yan. Po? Baka... Basta magtiwala ka lang sa akin. May tiwala ako sa nagsabi sa akin ito eh. Miss Anne, walang paglagyan ng kilabot ko noon.
Sadyang nilakasan lang namin ni Noel ang mga kalooban namin para gawin ang dapat gawin. Lumapit kami sa bukas na pinto ng FX at sinubukan itong isara. Subalit, hindi ito naging madali. Sapagkat ramdam naming may kung sinong tumutulak din ito mula sa loob. Naroroon si Noel nakatayo sa may side mirror, habang ako naman ay doon sa pinakabukasan. Nagulat na lang kami nang may biglang humawak sa damit ko at hinihila ako papasok. Doon na ako nataranta ng husto. Ayokong silipin kasi baka may makita akong kung anong maligno. Sa halip, pinilit ko lang na ilabas ang braso ko. Tsaka nagbigay ng hudyat kay Noel para itulak ang pinto gamit ang buo naming katawan. Doon na namin nagawang maisara ang pinto ng FX. Agad din itong umabante, lumiko at bigla na namang naglaho. Aba, totoo nga. Agad umalis sir. Lintik, natakot ako dun. Akala ko makukuha na kayo eh. Epektibo nga yung sinabi ng Mang Teryo. Effective nga. Salamat sa tulong, Noel ah. Salamat talaga. Pero, yun nga. Kailangan 3 beses natin yung magawa. Paano kung di na po ulit magpakita sa atin yun? Yun nga rin ang inaalala ko eh. Hindi natin mapuputol ang sumpa. Medyo nabagabag po kami noon. Kasi baka may masamang mangyari sa amin kung hindi namin maisasara ang pinto ng 2 pang beses. Mabuti na lang at muli namang nagpakita ang itim na FX sa mga sumunod pang gabi. At nang matapos namin ang 3 pagsarado ng pinto, hindi na ito ulit nagpakita pa sa amin kailanman. Miss Anne, 2 lang po ito sa mga naranasan kong kababalaghan habang nagtatrabaho bilang isang traffic enforcer noon. Ang mga karanasang ito ang nagpatunay sa akin na puno talaga ng kakaibang mga bagay ang ating mga lansangan. Ugaliin po nating mag-ingat kapag nasa kalsada. Hindi lang para maiwasan ang disgrasya, kundi para rin maging handa kung may makita man tayong iba't ibang hiwaga. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Kwentong Takip Silim. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Kai, Criza Fenis, Aiza Lejano, Athena Lee, I'm Indomitable, Colette Chanel, Lainey Gagarin, Eden Joy Narciso Balonges, Gamerboy PH, Mimi Gonzalez, Florence Knight, Gemma Liza, Jos Suero. Magbabasa naman tayo ng 2 sa pinakamagandang comments galing kina Mama ni Mikay at Irish Tuazon. Sabi ni Mama ni Mikay, "Hello mga ka-Katie, padaan po. I love listening to your stories. Ito na yung pinapakinggan ko habang tinutulungang maghanda ang mga anak ko sa school. Keep up the good work po, Katie and SB team." At ang sabi naman ni Irish, "Always listening here from San Pedro, Laguna. Sarap makinig sa Katie. The best mga narrator at mga umaarte dito. Happy Horror Friday, everyone!" Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli,
Mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.